Hello mga amigo, Mika. Nandito na naman ako. Nandito ako ngayon sa sa hukom. Sa hukom, ito ang ibibigay ko sa inyo. Magbabasa ako. Sana pakinggan nyo. Nasa hukom 10. Si Tula at Jair. Pagkamatay ni Abimelech, si Tula ang naging hukom ng Israel, siya anak ni Pua at apo ni Dudu. Buwat sa lipi ni Isakar. Sa Samer siya'y nakatira. Sa kabululan ng Ephraim, 23 taon siyang namahala sa Israel at nang mamatay ay inilibing sa Samer. Ang pamalit kay Tula ay si Jair. Nag-react yung Holy Spirit ko doon. Inilibing sa Samer. Salamat Panginoon at siyempre sa aking Holy Spirit. Isingit ko lang. Ang pumalit kay Tula ay si Jair na taga Galaad at namamahalang 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno sa Galaad na may 30 lungsod na ang tawag ay lungsod ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Carmon. Ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Amonita. Ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosang ng Syria, Sidon, Moab, Ammon at Palestina. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at binayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Filisteo, at sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Galaad. Sa silangan ng Ilog Jordan, sinalakay rin ng mga Ammonita. Filisteo ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni na Juda, Benjamin at Ephraim, anupat napalagay sa gipit ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkakasala kami sa inyo, Yahweh. Tumalikod kami sa inyo at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Ammonita, Filisteo, Sidonyo, Amelisita at mga Moabita, dumaing kayo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikdan ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan?" Ngunit patuloy ang pamamanhik ng mga Israelita. "Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang ibig ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring yaon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Dahil dito, muli niyang nilingap ang mga Israelita. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Ammonita at ang mga Israelita. Ang mga Ammonita ay nagkampo sa Galaad. Sa Mespa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Galaad at lahat ng taga-roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita, ay siya nating kikilalaning puno ng buong Galaad. Yun lamang po. Tapos na po. God bless everyone. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. At ito yung binigay sa